Kaya, kung sino man ang nanalo ngayon sa gobyerno, although tinulungan mo man, no? Tinulungan mo man yung dating, ngayon, yung nasa kasalukuyang nasa gobyerno, tinulungan naman niya, medyo sinasabi nga nila, walang utang na loob. Talagang ganun eh. Sa politika, walang kakampi, walang kaaway, walang mga permanenteng kaibigan niya. Sa politiko, pagkat ikaw ay nagamit. Oh, yun ang tinatawag nilang leverage. Pagka ikaw ay nagamit, no? At ikaw na ang gagawing sacrifice. Kung isa-sakripisyo ka, kasi unang-una, ang diskarte ng gobyerno is yung trauma nung nangyari nung nakaraan sa kanila, no? Na sila ay napalayas sapagkat malaki ang tulong ng media para yung dissemination of information sa mga tao. Kaya dumami ang tao sa People EDSA o EDSA Power, People Power. Kaya yang malaking bagay talaga yung social media, yung ano. Kaya inaano nila pinipin down nila yan sinashut up nila unti-unti para at least yung sinasabi nga natin na silent move na magagawa nila sa gobyerno. Ano man yung kanilang balakin is mananatiling na matahimik. Kahit gaano ka man karaming supporter, ang dami nyo naman na tutol, hindi naman nakakarating sa lahat sapagkat unang-una takot dahil yung mga gustong lumaban ay unti-unti nang kinakasuhan o ano pa man. So, yan ay isang diskarte na labanan. Dirty tactics man ang tawag dyan. Pero siyempre, pagka kayo kasi ay nasa larangan na ng paghahangad ng matinding kapangyarihan, lahat ng abilidad gagawin mo na eh. Laro, kung yan ay laro man ang gagawin nila, ang masakit dito, naglalaro sila, kaba ng bayan ang ginagamit eh. Pagkatapos yung ating mga mamamayan napapabayaan, lalo na ngayon nahaharap tayo sa matinding global crisis. Hindi nila iniintindi yung food security ng bansa Hindi nila iniintindi yung global warming, yung paanong kahandaan ang gagawin. Kundi awayan sa politika, posisyon sa politika, ayun na iniintindi nila Bukod pa dyan, dapat si Apostol Kibuloy, kung relihiyoso ka, dapat nag-stick ka na lang for religion. Huwag ka nang sumali dyan sa politika. Hayaan mo na sila. Or private na lang sana na ang ginamit mo. Pero kapag ikaw, nasa religion ka kasi, hindi mo dapat na rin, umenta ka dyan sa politika o magparamdam ka dyan na may kinakampihan. Yung ibang religious naman, nagbibigay naman na sila ng kanilang suporta sapagkat bahagi naman ng kanilang karapatan bilang yung unity, karapatan din yun bilang mamamayan. Pero lumagpas ka roon, mag-endorso ka ng isang politiko in media sa inyong kapatiran. Halimbawa, kayo lang sa inyo sapagkat kayo ay gusto ninyong magkaisa para at least masunod niyo yung doktrina. Okay yun, dahil sa religious kayo, pero yung i-endorse mo in public yung politiko, pahayag mo dito sa media, ano nga yun? Pakikiapid sa politika, sa sistema ng politika ng bansa. Doon siya nagkamali. Sabihin na natin na nagkamali, ang akala siguro niya is mapapalakas yung kanyang koneksyon. Gayon. Inaani mo na yung pag-aanib na yan o pakikipagtipan mo sa politika. So yung isang lesson yan sa isang politiko sa isang religious organization na hayaan mo na yung politika sa kanilang huwag ka lang makikisangkot diyan kasi hahabulin ka ng mga yan. Marumi ang labanan diyan. Ano po? Isa pa, ito tungkol sa gobyerno rin naman natin bago akong magtapos na magbigay lang ako ng kaunting dito sa gobyerno na
hindi sa lahat ng pagkakataon na mamayagpag kayo sa gobyerno, punong-puno na kayo ng salapi. Aba, hindi hindi ganyan ang ano yung nag-iiwan ng tinatawag nila na destiny. Hindi ganyan eh. Ang ganyang mga sistema, simulat sa pool pa lang, ay dapat hindi hindi puro salapi ang nasa isip nyo, kumita ng pera o no. Kundi kung makaisip kayo ng magandang proyekto para iiwanan nyo sa mga susunod na henerasyon sa inyo, yung magandang ginawa ninyo. Hindi yun, puro pera ang nasa isip ngayon. PCSO, napunta sa gobyerno, yung sa mga custom, nandyan sa gobyerno, involved yung mga opisyalis ng Malacanang, nag-i-smuggling, laglagan sa droga, nagiging bumabalik na naman tayo sa tinatawag na narco-politics. Walang walang mangyayari sa bansa talaga natin pagka ganyan. Ang pinaka the best sana sa tao ngayon, hindi yung mukhang pera. Hindi yung nalulusaw sa pera. Hindi nagpapakasaya sa mundong ito, kundi nag-iiwan na lang sana ng ligasiya. Kasi ang tawag diyan sa ganyang klaseng namumuno o yung ganyang klase ng tao, ang sabi ng Biblia diyan, kung kay Kristiyano, no. Bawa yung merong parables doon, merong isang lalaki doon na nagpapakabusog, pasayahin ko na lang ang sarili ko, di ba? Maglagay pa ako ng malaki pang bodega, no? Mag-ambak ako ng maraming pagkain diyan, magpakabusog ang kaluluwa ko. Pero anong tawag sa kanya ng Diyos? Ang sabi ng Diyos sa kanya, isa kang hangal. Bakit ka hangal? Ngayong gabi, kukunin ko ang buhay mo. Sinong makikinabang diyang mga inimbak mo na yan, kayamanan? Inipon mong pera na yan. Kaya yung kasakiman wala walang kahihinatnan yan. Di ba wala? O bakit? Pag ikaw ba'y namatay, magagamit, madadala mo ba yung kayamanan mo na yan? Madadala mo ba yung pera? Yung kapangyarihan mo sa gobyerno, madadala mo ba yan sa kamatayan? Hindi. Sapat na yon, nabigyan ka ng pagkakataon. Ang iwanan mo na lang sa bansa mo is yung ligasiya. Lumipas ka man ng maraming panahon, maaalala pa rin ng mga henerasyon yun. Yung maganda mong ginawa. Hindi naman importante yung pera Hindi naman importante lahat na marami kang pera. Kailangan yung sapat lang. Okay na yun ang kaso ngayon, kailangan bundle ang pera mo para at least safety ka, may magamit ka sa susunod na eleksyon, may maisuhol ka, maruming isipan, maruming pagkatao, maruming wala. Hindi oobra yung ganyan. So, ganon ang nangyayari. Tayo ay naglalakbay lang, training ground lang natin itong mundong ito. Susunod na panahon, dumating ang panahon, mawala man tayo sa mundo, haharap tayo sa Diyos. At least, wala tayong maisusumbat ng Diyos. Huwag kang magpapakalango kayamanan, kapangyarihan dito sa mundong ito. Kasi, naglalakbay lang tayo dito. Training ground lang natin dito. Kaya yan sa mga politiko na yan. Dapat ang iniintindi ninyo, yung kasapatan natin sa pagkain, yung ating paghahanda sa global warming, dito dapat ang pinag-iintindi ninyo. Lagyan nyo ng mga kalsada, yung ating kabundukan, para at least yung ating mga magsasaka makarating ng maayos yung kanilang produkto sa bayan. Pababain nyo yung langis. At bigyan nyo ng puhunan yung mga magsasaka. Yan ang dapat na iniintindi niyo. Hindi yung ganyang bangayan dito, awayan dito. Puro kasakiman ang umiiral sa inyo Kung ako lang, ang mga anak ko kayo, binaglalatigon ko na kayo sabi ng lolo ko noon lalatiguhin ko kayo Sige po, maraming salamat po.